Minsan, habang ako ay naglalakad pa uwi sa bahay galing trabaho, napansin ko ang isang babae na tahimik na nakaupo sa isang kanto, ang mata'y tila nakatingin sa isang mundo na para bang wala akong nalalaman tungkol sa kanya. Kilala ko ang babaeng iyon. Kilala siya sa buong lugar namin at bilang isang mangangapit. Alam kong siya ang kabit ng kapitbahay namin, ngunit hindi ko nakikita ang galit o ang kasiyahan sa mukha niya. Ang nakikita ko ay ang mabigat na pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga galaw na para bang punong-puno ng paghahangad. Sa paligid niya, may mga taong nagtitiis, may mga mata na umiiyak, may mga pangakong natatapos sa hangin at mga matang nakamasid sa kanya habang pinag-uusapan siya. Noon, akala ko simpleng laro lang ito ng puso at damdamin. Isang libangan para sa kanya, isang lihim na nagdudulot ng kilig. Ngunit habang pinapanood ko siya, napagtanto ko na hindi ito tungkol sa kasiyahan lang. Ang babaeng ito, di tulad ng marami, ay naghahanap hindi lamang ng oras o pansamantalang ginhawa. Ang hinahanap niya ay pansamantalang kapangyarihan sa damdamin ng iba, ang ilusyon na siya ay may kontrol sa sitwasyon, na kahit sandali siya ang bida sa kwento ng ibang tao. At habang siya ay abala sa paghahanap ng kasiyahan sa mga nakikilala niya, unti-unti namang nasisira ang mundo ng iba, ang pamilya, ang tiwala at ang pangarap na unti-unting binuo ay nasira lamang dahil sa isang babaeng tinatawag na kabit. Ang totoo, nakakita na ako ng maraming ganitong eksena sa buhay. May mangloloko, may naghahanap ng iba kahit may asawa o may kasintahan, at madalas ay ang dahilan ay hindi simple. Hindi ito dahil masama silang tao, kundi dahil sa takot, kawalan ng kasiyahan sa sarili, o ang pangangailangan na maramdaman na may kontrol kahit sa maling paraan. Ang epekto nito ay hindi nagtatapos sa kanila. Ang mundo sa paligid nila, ang pamilya, ang relasyon, ang tiwala, ang nagdurusa. Doon ko naunawaan, hindi sa lahat ng oras makokontrol ng tao ang kapalaran at hindi rin makokontrol ng iba ang sariling puso. Ang pananaw, ang disiplina at ang pagtanggap sa katotohanan ang tanging paraan para manatiling matatag kahit sa gitna ng gulo. Para sa akin, ang kabit at mangloloko o ang naghahanap ng ibang karelasyon ay bahagi ng mga pananaw nating mga tao. At nakita ko na minsan may mga taong intentional na pumipili ng mga maling desisyon. Hindi dahil tanga sila, kundi naghahanap sila palagi ng kasiyahan kahit mali na. Sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na may mga bagay na hindi mo pwedeng baguhin. Hindi dahil ito ang tadhana, kundi dahil may mga pangyayari at desisyon ng ibang tao na hindi mo kontrolado. Ang tanging magagawa mo lamang ay tanggapin, matuto at magpatuloy sa sariling landas ng may tapang at tiwala sa sarili. Ngayon tatanungin kita, kaya mo bang gumawa ng mali para lang maging masaya? O mas tama bang itanong, handa ka bang sirain ang sarili mong prinsipyo kapalit ng pansamantalang ligaya? Kung ano man ang sagot mo, ikaw pa rin yan. Ikaw pa din ang may hawak ng kontrol sa iyong desisyon. Maraming salamat po sa pakikinig. At ito ang The Seeds Stoic. Hanggang sa muli, paalam.